Ayoko naman kasi umabot sa point na ako pa yung magtuturo sa inyo. Hindi ko naman na parang binubugaw ko kayo. Kinakabahan ako, wait lang. Sobrang kinakabahan ako kasi bagong studio to and unang video ko, unang film ko ng content. So for talaga na sobrang saya ko talaga na alam niyo yon, meron akong bagong studio and makapag-content na ako everyday. O yeah, mamaya isipin niyo ibang content yan. Pero parang ganun na nga. Anyway, ayan, kamusta kayong lahat? Ayan, nag-e-enjoy ba kayo sa mga content ko sa Facebook page? Yung mga secret files. Sana nasa mabuting kalagayan kayo and biruin nyo yun, malapit na magpasko. Ibig sabihin, malapit na rin ang birthday ko. Anong connect nun? Anyway, ayan, gusto ko lang magpasalamat sa lahat ng mga fans ko, ayan, sa patuloy na mga sumusuporta sa akin. And syempre, gusto ko rin magpasalamat sa lahat ng mga bashers ko. Kasi, dahil sa inyo, marami talaga ding naiintriga sa work ko. Work yan ha, pero sobrang lalim kasi talaga na work na to. Hindi siya ganun kadali. Hindi ako masyado nagpapakita. Social media, nag-deak ako ng Facebook page, Facebook profile ko. Work is work lang ako. Yan. Gusto ko na focus lang ako sa goal. Ganyan. Pero, yan, masaya ako at makakapag-content na rin ako ng tuloy-tuloy. And, itong video na to, ayan, gusto ko lang sabihin sa inyo na medyo maingay dito sa nilipatan ko. Hindi, wala. Marami kasi talaga na nagbabalak pumasok sa industry na to. Dahil nga, ang sabi ko nga 'di ba na kahit anong hugis ng katawan nyo, anong hugis ng ilong nyo, ng hinaharap nyo, ng boobs nyo, okay lang. Yun yung sinasabi ko noon pa. Pero ayoko naman kasi umabot sa point na ako pa yung magtuturo sa inyo. Hindi ko naman na parang binubugaw ko kayo. Ayoko ng ganun. Gusto ko papasukin nyo yung industry na to dahil gusto nyo. Hindi lang din dahil sa pera. At dahil kasi pag meron talagang money involved talaga yung parang no choice ka na, kapit sa patalim ka na, gusto mo, napipilitan ka. Wala na siyang consent. Minsan may ganun. Non-consensual na siya. Isa lang sasabihin ko sa inyo, kahit ang dami nito, piliin nyo yung gusto nyo. Talaga. Yung nagpapasaya talaga sa inyo. Mahirap kasi sa ngayon, sa panahon ngayon, sobrang daming nangyayari na napipilitan na lang kayong gawin yung isang bagay dahil kailangan eh. Sa bagay, may mga tao talaga na kahit hindi ito yung work, yung line of work, may mga tao talaga na kailangan talagang gawin para talaga makasurvive sa buhay. Kasi sa part ko naman kasi, yung past job ko, 'di ba? Dati akong escort. Na paliwanag ko naman na sa inyo, nag-pandemic before and everything. Tapos hanggang sa karamihan na ng nag-escort noon, ganyan, nagbebenta na ng mga content. Hanggang sa na-discover ko talaga itong adult site. Ayan. And sobrang sobrang challenging pala, no? Akala mo talaga madali talaga na gagawa ka lang talaga ng content. Akala mo talaga ganun. Hindi pala. So, hindi pala siya ganun. Na gagawa ka lang bigla ng content and kikita ka na agad ng pera or makakasurvive ka na. Hindi pala siya ganun. Sa akin kasi, ang ginawa ko talaga is tinuring ko talaga ito na trabaho. At hindi ako nakabase talaga sa Filipino culture, sa Filipino mindset. Gusto ko talaga out of the box. Nag-research talaga ako ano pa yung mga gusto ng ibang lahi na napapanood nila. Kasi nga alam ko naman sa sarili ko, aminado naman din ako na itong type of body and face and height, hindi siya pasok sa standards sa mga Filipino. So, it's okay naman sa akin eh. Tanggap ko naman lahat ng hate, ng bash. Kasi hindi ko naman mapiplease, lalong-lalo na ang mga Filipino. Pero yung ibang lahi naman is, so far naman, natutuwa naman sila sa akin. Hindi naman sila kagaya ng ibang Filipino na todo talaga manlait. Ang ginawa ko talaga is nag-research ako, wala talaga ako pinagtanungan kung paano gawin. Ang dami kong nare-receive ng mga messages na humihingi ng tulong at sasabihin ko ngayon to sa video kasi nga ayoko talagang tumutulong okay lang tumulong sa ibang paraan. Pero
dito sa pagpasok sa industry na 'to, ayoko talaga. Dini-discourage ko talaga yung mga tao na pumasok talaga dito. And as you can see naman sa social media, Facebook page and TikTok account ko, Instagram, ganyan, I never encourage anyone. I never show kung ito yung kinikita ko, ito yung mga na-achieve ko, ganito, ganito, ganyan. Walang ganun. Silent lang ako. Pero ayoko kasi umabot sa point na mapagdaanan talaga nila yung mga pinagdadaanan ko, napagdaanan ko sa buhay, na yung mga challenge talaga na susuko ka na talaga na kaya mo pa ba? Para ba talaga sa akin 'to? May gano'n na akong mga question. Somehow merong regret siguro dahil din sa mga taong nakapaligid sa akin. At first kasi aminado naman ako na I'm selfish. Gusto ko talaga 'tong industry na 'to dahil nga sa past job ko, and I feel like magaling ako dito. Nandito yung pera, pangalawa. Parang hindi ako mahihirapan kasi nga alam ko ganyan. Pero hindi pala lahat, alam ko na marami pa pala iba-ibang klase ng mga fetishes, fantasies. May mga ganun pala, no? Hindi mo ine-expect na iba-iba pala siya. Magugulat ka na lang talaga na, wow. Challenge talaga sa buhay ko sa pagpasok dito sa industry na to, meron akong partner naman talaga, which is yung lagi kong partner sa mga videos. Ayan, si Derek Yu. Matagal na kami, almost 7 years na. Nung una kasi talaga, solo-solo lang ako. Sa kanya, pinagkaalam ko naman sa kanya na magko-content ako kasi nga, we need to survive nung pandemic. Kasi nga, di ba, escort ako before. At alam naman niya din. So, nung pandemic, ayan, pumayag naman siya. And then, he joins me. Hindi ko siya pinilit. Gusto rin niya gumawa ng content. Gusto niya rin kasi akong matulungan. And syempre, maano na rin. Parehas kasi kaming active. So, alam niya na yun kasi na kami active. At hindi pala ganun din kadali. Kahit pa para kayong solid sa relasyon, pagdating sa work naman, kala ko parang solid pa rin, yung pala para kayong maraming mga naging problema. Pero at the end of the day, nire-respeto pa rin niya ako, nire-respeto ko pa rin siya. At saka gusto ko talaga yung pagiging open-minded niya. Umabot na rin sa point na naapektuhan na yung mental health ko. Kasi nung wala pang pandemic, nakakalabas pa naman ako ng bahay ng walang nagpapapicture, nakakainom pa ako sa labas, nakapag-grocery pa ako sa labas without covering my face talaga, na with cap and mask. Introvert kasi talaga ako, hindi naman sa ang arte-arte ko, pero yung tipong may kita ka nila, wala kang makeup, wala kang ligo. May ganun ako feeling na baka iniisip ko na yung iniisip nila sa akin. Yun nga, dala nga ng introvert ako kasi nga, ano, 'di ba, ang work ko, 'di ba, escort, tapos pupunta sa hotel, isang tao lang naman mamimit ko, tapos uuwi na. Tapos yun lang yung buhay ko dati. Tapos nung nag-pandemic, lalo pang naging introvert kasi nasa loob lang ng bahay. Gimmick, pero hindi ako yung parang jolly sa gimikan, sa inuman. Parang ano lang ako, nakaupo lang ako and ano lang, vibing lang. Pero minsan kapag nasa loob naman ng club, hindi ako nakaka-vibes kasi yung energy ko hindi nakakasabay sa energy nila. And ang dami ng Gen Z ngayon. Hindi naman ako Gen Z, millennial naman na ako. I'm 27 years old na. Ayun, siya, yung partner ko, extrovert. Nirerespeto ko naman siya sa part na yun. At nagpapasalamat naman ako sa kanya kasi marami siyang tinuro sa akin bilang tao. Ayan, marami siyang pinayo sa akin. Times na naapektuhan talaga yung mental health ko. Siguro na burnout ako. Masyado kong pinressure yung sarili ko. Nag-start yun parang 2021. Parang meron akong may times na may fear of abandonment na ako. May ganun na ako. Hindi ko sure why, pero may ganun. Tapos dun ko na-discover na meron akong anxiety, meron akong panic attacks. So far, kung mababalik pa talaga, yun yung regret ko. Gusto ko mabalik talaga yung hindi pa nag-pandemic. Siguro kung hindi nag-pandemic, tapos na-discover kong pumasok sa adult content, okay lang din naman. Siguro iba yung takbo nun kaysa sa takbo nung pandemic. Parang may ganun kasi siya. Surviving naman. Hindi naman ako yung klase ng tao na iiyak tapos
kinabukasan iiyak ulit, tapos sa mga susunod na taon iiyak ay o gano'n. Umiiyak ako pero maya-maya babangon pa rin. Kasi hindi yun yung magpapalamon sa'kin, eh, kasi nga meron nga akong kasabihan na parang kahit may partner ako gusto ko pa rin independent woman pa rin ako na ayoko kapag kailangan na kailangan ko na lang ng tulong, dun lang ako hihingi ng tulong. Pero kapag kaya ko pa naman yung isang bagay, gagawin ko. Hindi naman ako yung lagi na lang ako nakaasa sa ibang tao. Kasi nga 'di ba, lumaki ako sa hirap, breadwinner ako, tapos ayokong umasa sa kaya nga 'di ba, kaya ako nga pinasok din yung escorting kasi nga gusto ko rin kumita ng sariling pera ko. Unti-unti ko na pala siya nagugustuhan, hindi lang din dahil sa pera, dahil parang may stress relief dun sa trabaho na yun, eh, kaysa dito sa pagko-content actually. Kasi nakakausap ko iba-ibang tao, naririnig ko yung mga payo nila sa'kin, and madalas alam niyo most of the time mas masarap pong makinig ng payo sa strangers kaysa dun sa mahal niyo sa buhay, ganyan, sa kaibigan. May gano'n ako. Yun, gusto ko lang mag-vent out. Feeling ko kailangan niyong malaman. Yung mga lalong-lalo na yung mga avid fan ko, ayan. Kasi ang dami nagtatanong, bakit minsan wala akong content? Minsan sunod-sunod, ganyan. Minsan active sa social media, magde-deact ng Facebook, tapos magiging active na naman. Hindi ko kasi alam din kung kasi hindi naman sa wala na akong tiwala sa mga tao, pero may mga times talaga na ang malas ko talaga sa tao. Parang lahat talaga pinaplastic nila ako. Parang nagamit na rin kasi ako. Yung tipong overwhelmed din ako sa image ko kasi nga, ay ang dami kong kaibigan, ganyan. Ang daming nasa likod ko. Tapos yung pala, gusto lang pala nila akong maging kaibigan dahil famous daw ako. Kahit feeling ko hindi naman ako famous. Ay ano natin, napatawad ko naman na sila at napatawad ko na rin ang sarili ko dahil nga may times na nanggo-ghost ako ng mga tao kapag ayoko talaga yung isang tao. Hindi ko na talagang pinapaalam. Yun yung toxic trait ko naman kasi nga ayoko nang maglabas pa ng energy kasi sayang lang. Kasi nga introvert ako, nagre-reserve ako ng energy and everything. So ayun lang guys, maraming salamat sa pakikinig, and if you have any advice for me, my comment section is open. Ayan. If may mga gusto pa kayong malaman sa akin, of course, I'm willing and open to share it with you guys. Sa mga bashers ko, hi!